Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Good day, Grade 10! Ang topic natin ngayon ay issue ng migrasyon. Kapag narinig nyo ba yung word na migration? Siyempre, unang papasok sa isip nyo yung airport, passport, eroplano, OFW, o kaya yung mga kamag-anak natin sa ibang bansa. Pero ang migrasyon ay hindi lang simpleng lumipat ng lugar. May dahilan kung bakit lumilipat ang mga tao. At siyempre, may epekto rin ito hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati sa ekonomiya ng bansa. Pag-uusapan naman natin ngayon ang brain drain at social cost of migration. So today, hindi lang tayo magiging sana all nasa abroad. Aalamin din natin kung ano talaga ang kapalit at epekto ng pag-alis ng mga tao sa isang lugar. Halina't tukuyin natin ang iba't ibang uri nito at maunawaan kung bakit mahalagang pag-aralan ang karanasan ng mga migranteng Pilipino. Kaya naman, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto na ipaliliwanag ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa at ang mga isyong kinakaharap nito bunga ng globalisasyon. Mga tiyak na layunin. Natutukoy ang mga pangunahing konsepto, uri ng migrasyon panloob man o panlabas, at uri ng mga migrante na nakaiimpluwensya sa kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Nakapagtatala ng mga batayang datos, katawagan, at totoong sitwasyon ukol sa migrasyon na magagamit bilang pundasyon sa pagbuo ng mapanuring papel sa mga isyong pang-ekonomiya. Na ipapakita ang kahandaan at pagiging bukas ng isip sa pagkilala sa mga totoong karanasan at hamong kinakaharap ng mga migranteng Pilipino at ng kanilang mga pamilya. Pero bago ang lesson, check muna natin kung may na-retain tayo sa previous topic. No pressure, pero sana hindi naka-airplane mode ang memory ninyo today. Game na, simulan natin to. Noong nakaraang lesson, pinag-usapan natin ang issue ng paggawa sa Pilipinas. May dalawang sitwasyon tayo dito. Kontraktualisasyon at jobs mismatch. Ang gagawin nyo ay isipin ang posibleng bunga ng bawat sitwasyon. Halimbawa, kapag patuloy ang kontraktualisasyon, ano kaya ang epekto sa worker? Kayang-kaya nyo yan! Good luck! Okay class, observe muna natin tong editorial cartoon. Tingnan natin ng mabuti at ano ang napapansin nyo. Makikita natin ang isang Pinoy migrant na tila dumadaan sa mahirap at delikadong sitwasyon. Ang tanong, ano kaya ang gustong sabihin ng artist sa atin? Maraming Pilipino ang nangingibang bansa para magkaroon ng magandang buhay. Pero hindi laging smooth ang journey. Parang sa social media. Minsan, nakikita lang natin yung picture sa airport. Bagong trabaho, bagong bansa, pero hindi natin nakikita yung struggle bago makarating doon. Kaya tandaan nyo, ang migrasyon ay may opportunity. Pero maaari rin itong may risk at sacrifices. Okay, tapos na ang warm-up. Kaya, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. No passport needed sa discussion natin.
pero kailangan ng active brain. Ang migrasyon ay proseso ng paglipat ng tao o grupo ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar, pansamantala man ito o permanente. Simple example, kunyari, taga Bulacan ka tapos nag-aral o nagtrabaho ka sa Manila at doon ka na tumira. Ang tawag doon, migrasyon. Kung lumipat naman ang pamilya mo mula Pilipinas papuntang Canada para doon na manirahan, migrasyon din ang tawag doon. So, ang keyword natin, paglipat ng tirahan o lokasyon. Hindi porket nagpunta ka ng SM tapos umuwi ka rin, migrant ka na. Hindi ganon. May dalawang pangunahing uri ng migrasyon. Una ay ang panloob na migrasyon o internal migration. Ito ay ang paglipat sa ibang lugar pero nasa loob ka pa rin ng parehong bansa. Example, taga-probinsya ka. Tapos, lumipat kayo sa Metro Manila dahil doon nakahanap ng trabaho ang parents mo. Hindi ka umalis ng Pilipinas, kaya ang tawag doon, internal migration. Another example, mula Bulacan, lumipat sa Cebu. Malayo, yes. At kailangan, maaaring sumakay ng eroplano. Yes. Pero Pilipinas pa rin. So, tandaan, within the country is internal migration. Second ay ang panlabas na migrasyon o international migration. Ito naman ay kapag lumipat ang isang tao patungo sa ibang bansa upang manirahan o magtrabaho. Example nito, isang Pilipinong nurse na nagtatrabaho sa Saudi Arabia o kaya naman engineer na pumunta sa Japan. Or isang pamilya na lumipat permanently sa Canada. Kapag tumawid na sa international border, international migration na ang tawag doon. So simple memory trick ha. Pag sinabing internal, loob ng bansa. Pag sinabing international, ibang bansa. Gets? Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga uri ng migrante. Una, temporary migrants. Sila yung nasa ibang bansa pero may takdang panahon lamang ang pananatili. Usually, nakabase to sa kontrata o specific na purpose. Example niyan, si Kuya ay may 2-year contract bilang engineer sa Dubai. And after 2 years, maaaring umuwi siya o mag-renew. Temporary migrant siya. Parang may expiration date yung legal na stay niya and not forever ang plano. Next, irregular migrants. Ito yung mga taong nasa ibang bansa ngunit walang sapat o valid na legal documents o permiso para manatili ron. Tinatawag din silang undocumented migrants. Sa Pilipinas, maaaring naririnig natin minsan ang term na TNT o tago ng tago. Halimbawa, tourist visa lang ang hawak ng isang tao pero nag-expire na to at patuloy pa rin siyang nananatili o nagtatrabaho ng walang legal permit. Ang important, hindi to simpleng ayaw lang magpapakita. May legal isyong involved dito. At dahil undocumented sila, mas vulnerable din sila sa exploitation dahil maaaring matakot silang lumapit sa authorities. Third ay ang permanent migrants. Ito naman yung mga taong lumipat sa ibang bansa na ang goal doon ay doon na permanenteng manirahan. Example, isang Pilipinong pamilya na nakakuha ng immigrant visa sa Canada at doon na talaga magsesettle. Or nakakuha ng green card sa United States. So different siya ng temporary. Parang dito muna ako. Unlike permanent, dito na talaga ako titira. Ganun kasimple. Pag-usapan naman natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa migrasyon.
Una, mapapansin natin na parami na ng parami ang mga bansang involved sa migration. Bakit kaya? Yon ay dahil mabilis na ang transportation, communication, at connection ng mga ekonomiya. Noong unang panahon, sobrang hirap mag-travel sa ibang bansa. Ngayon, may airplanes, online job applications, video interviews, messaging apps. Imagine, nasa Pilipinas ka pero maaari kang mag-apply online sa company sa ibang bansa. So dahil mas connected ang mundo, mas mabilis din ang movement ng mga tao. Ito ang isang epekto ng globalisasyon. Pero class, hindi lang trabaho ang usapan sa migrasyon ha. Political issue rin ito. Bakit? Dahil kailangan pag-usapan ng mga bansa ang border control, national security, citizenship at karapatang pantao ng migrants. Halimbawa na lang, hindi pwedeng basta sabihin ng isang bansa, pasok lang kayo lahat. Siyempre, may immigration rules. Pero at the same time, kailangan ding protektahan ang karapatan ng mga taong pumapasok sa bansa. So, challenge to. Paano po protektahan ng bansa nang hindi naman nawawala ang makataong pagtrato sa migrants? Next ay ang feminisasyon ng migrasyon. Ibig sabihin nito, kapansin-pansin daw yung pagdami ng mga kababaihang migrants, lalo na sa domestic work at healthcare. Example, maraming Pilipinang nurses at caregivers ang nagtatrabaho abroad. May positive side kasi nagkakaroon sila ng trabaho at income. Pero, isipin din natin ang epekto kapag ang isang nanay ay kailangang matagal na malayo sa kanyang mga anak. Dito natin makikita na ang migrasyon ay hindi lang economic issue. May epekto rin ito sa family relationships at roles sa pamilya. Ngayon, isa sa pinakamahalagang epekto ng migrasyon sa Pilipinas ay ang remittances. Ito yung perang ipinapadala ng mga OFW sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Malaking tulong to sa gastusin, sa pagkain, tuition, bills, bahay, negosyo, at iba pa. Pero may kapalit din to minsan. Yun ang tinatawag na social cost. Halimbawa, nakakapagpadala nga si mama o papa ng pera every month pero ilang taon silang hindi kasama ng kanilang mga anak. For example, my birthday, video call. Christmas, video call. Graduation, baka video call din. Kaya malaking tulong ang pera pero may mga bagay na hindi kayang palitan ng pera. Yung oras at presensya ng pamilya. Yan ang isang halimbawa ng social cost of migration. Next important term, the brain drain. Hindi po ito yung na-drain ng utak dahil Monday. Ang brain drain ay kapag umalis sa isang bansa ang maraming skilled at professional workers tulad na lamang ng doctors, nurses, engineers, at iba pang specialist. Imagine, may isang maliit na ospital na may 10 nurses. Kung 5 sa kanila ay mag-a-abroad dahil mataas ang sahod, syempre good opportunity yon para sa nurses. Pero ano naman kayang epekto sa hospital na iiwan nila? Mas kakaunti yung workers. Mas maraming patients bawat nurse. Yan ang problema ng brain drain. So, may benefit sa individual, pero maaaring magkaroon ng shortage ng skilled workers sa sariling bansa. Isa pang malaking issue sa migration ay ang irregular migrants at refugees. Dito, kailangang balansehin ng mga bansa ang national security at humanitarian treatment o makataong pagtrato. Hindi lahat ng tumatawid ng border ay pare-pareho ang dahilan.
May naghahanap ng trabaho, may nakikiusap para sa safety, may tumatakas mula sa conflict o danger. Kaya, hindi simpleng issue ang migration. Hindi sapat ang papasukin lahat o paalisin lahat. Kailangan tong tingnan ng maingat at makatao. Tingnan natin kung hanggang yes ma'am lang ba tayo o talagang gets nyo na ang lesson. Alright, hands-on muna tayo. So guys, ito na yung part na malalaman natin kung clear ba yung differences ng internal, international, temporary, permanent, at irregular migration. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. This time, i-connect natin ang lesson sa totoong buhay. Check natin kung solid ka na dito. Okay, pagsusulit time. 5 items lang to. Basahin ng mabuti dahil may ilang choices na mukhang tama pero may keyword na magpapabago sa sagot. Ready? No pressure, pero bawal tumingin sa katabi na parang siya yung Google. Tayo.